Ayaw ni Aling Petra na makita siyang mahina ng kanyang mga anak, kaya sa loob ng 15 taon, hindi niya kailanman pinalampas ang kanyang taunang pinakamahal na premium comprehensive medical check-up. Pero noong nakaraang taon, nagkaroon ng problema. Katulad ng dati, wala siyang naramdamang kakaiba at pakiramdam niya'y lumilipad siya sa ganda ng pakiramdam. Ngunit sa resulta ng kanyang abdominal CT scan, nakita ang isang napakaliit na bukol sa pancreas. Naguguluhan ang doktor habang sinasabi, sa itsura at laki nito, mukhang hindi naman cancer. Pero para sigurong siguro, dahil may what-if factor pa rin, subukan nating gawin ang tissue biopsy. Para kay Aling Petra, para itong kidlat sa gitna ng maliwanag na araw. Ang salitang baka sakali ay nagsimulang dominahin ang kanyang isip. Hindi na siya makatulog sa gabi, bigla na lang sumasakit ang dati niyang maayos na tiyan at nawalan siya ng gana kumain. Sa huli, hindi niya nakayanan ang pagkabalisa at nagpa-ospital sa isang unibersidad na ospital para sa isang masusing pagsusuri kung saan tinanggal ang tissue sa pamamagitan ng endoscopy. Ano sa tingin niyo ang resulta? Sa kabutihang palad, hindi ito cancer. Ito ay isang simpleng CVSQ na karaniwang lumalabas sa pagtanda, parang nunal lang sa mukha. Pero ang totoong problema ay lumitaw sa proseso ng pagsusuri. Dahil sa pagtanggal ng tissue, naapektuhan ang pancreas at nagkaroon siya ng acute pancreatitis. Alam ng mga nakakaalam kung gaano ito katakot na sakit. Ang sakit ay grabe at ang pancreatic fluid ay tumutulo na nagiging sanhi ng matinding komplikasyon na natutunaw ang mga kalapit na organ. Si Aling Petra, na nagmamayabang sa kanyang kalusugan, ay halos mamatay at nanatili ng 1 buwan sa intensive care unit. Dahil sa pag-aayuno, bumaba ang kanyang timbang ng 0 kilo at naging butot balat. Nang lumabas siya ng ospital, hindi na siya makalakad mag-isa at kailangan ng wheelchair. Ang pagsusuri na ginawa para maiwasan ang cancer ay nagpabago sa isang malusog na tao sa isang kritikal na pasyente sa isang gabi. Nang lumabas si Aling Petra sa ospital, hinawakan niya ang aking kamay, lumuluhang sinabi, "Doktor, ako ang gumawa ng problema sa sarili ko. Mas mabuti pa pala kung hindi ko na lang alam." Ang health check-up na yon ang nagpahamak sa akin. Mga kaibigan, ito ba ay isang espesyal na kamalasan lang ni Aling Petra? Hindi. Sa kasalukuyan, maraming matatanda ang nabibiktima ng overdiagnosis sa mga ospital. Kapag lumampas ka sa edad na 75, ang ating katawan ay parang isang lumang basurang kotse. May kalawang sa kung saan-saan, natutuklap ang pintura at lumuluwag ang mga piyesa. Hindi ito sakit kundi natural na bakas ng panahon. Ngunit ang mga high-tech na kagamitan sa pagsusuri ay hindi tinatanggap ang mga bakas na ito. Sa anumang paraan, nilalagyan ito ng label na abnormal, binibigyan ng pulang linya, at nagbibigay ng babala para sa karagdagang pagsusuri. Malaki ang pagkakaiba ng luma at sirang bagay. Pero nagkakamali tayo na ang luma ay sirang-sira na, at pilit na pinapalitan ng mga bagong piyesa, na sa huli ay nagdudulot ng pagkakamali na tuluyan nating pinasira ang kotse. Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang hindi komportableng katotohanan na karaniwang hindi sinasabi ng mga doktor sa kanilang mga pasyente. Para mamuhay ng malusog hanggang 75 o 80 taong gulang, hindi ang mamahaling health check-up ang tunay na kailangan nyo. Sa halip, ang maliliit na numero na nakasulat sa check-up form ay maaaring gawing impyerno ang inyong katandaan. Ngayon, malinaw kong ituturo ang 5 pagsusuri na hindi ninyo dapat gawin pagkatapos ng edad 75. At sa halip na gumastos ng milyon-milyong piso sa ospital, tiyak kong sasabihin ko sa inyo kung ano ang tunay na pamumuhunan na magpapahaba ng inyong buhay at magbibigay ng sigla. Kung papanoorin nyo ang videong ito hanggang sa huli, hindi na kayo malilinlang ng marketing ng ospital at magiging matalino kayong tagapag-alaga ng inyong sariling katawan. Kung excited na kayo sa aking kwento ngayon, paki-click ang like button at mag-iwan ng 2 salita sa comment, excited na. Ang isang click nyo ay malaking lakas para sa akin na magsalita ng totoo. Ayan, tatanggalin ko na ang intro. Ngayon, kumuha ng papel at panulat. O kaya, maghanda na kayong mag-screenshot ng screen ng inyong cellphone. Kung lumampas na kayo sa edad na 75, may 5 pagsusuri na dapat ninyong tanggihan ng magalang ngunit matatag, kahit na irerekomenda pa ito ng doktor. Sabihin nyo, "Doktor, hindi ko po gagawin ang pagsusuring yan." Hindi lang ito tungkol sa pagtitipid ng pera. Ito ay isang survival rule para protektahan ang inyong malusog na katawan. Sasabihin ko sa inyo isa-isa kung bakit hindi dapat gawin ang mga ito, kasama ang nakakagulat na dahilan.
Una, ang walang sintomas na urinalysis para sa bakterya. Ito ay hinding-hindi ninyo dapat gawin. Si Aling Petra mismo ang nabiktima ng bitag na ito. Natakot si Aling Petra sa isang salita, na may bakterya sa ihi niya sa health check-up at uminom siya ng antibiotics. Kahit wala naman siyang nararamdamang sintomas at hindi masakit kapag umihi. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Kapag tumatanda ang ating katawan, may mga mababait na bakterya na naninirahan sa pantog. Ito ay tinatawag na asymptomatic bacteriuria. Isa sa bawat 2 matatanda sa nursing home at 2 sa bawat 10 malulusob na lola ay mayroon nito. Ang mga mababait na bakterya na ito ay parang mga tagapagbantay ng bayan na pumipigil sa pagpasok ng masasamang bakterya. Pero si Aling Petra ay uminom ng antibiotics at pinatay niya ang lahat ng mga tagapagbantay na ito. Kaya sino ang pumasok sa walang tao na espasyo? Ang mga superbugs na hindi tinatablan ng antibiotics, ang mga talagang masasamang uri, ang pumasok at nagdulot ng tunay na bladder infection. Sa huli, kinailangan niyang pumunta sa universidad na ospital at dumanas ng matinding sakit sa loob ng ilang buwan, tinurukan ng malalakas na iniksyon. Tandaan. Kung hindi kayo nilalagnat ng higit sa 38 degrees Celsius, o hindi masakit ang inyong tagiliran na parang mapuputol, huwag ninyong titingnan ang urinalysis. Parang ginising nyo ang natutulog na leon. Pangalawa, ang walang sintomas na electrocardiogram. Kung hindi sumasakit ang inyong dibdib na parang pinipiga, o hindi kayo nahihirapan huminga at hindi makalakad, huwag kayong tatayo sa harap ng ECG machine. Kapag lumampas kayo sa edad na 75, napakataas ng posibilidad na lumabas ang abnormal na resulta sa ECG. Gaya ng bahagyang lumalaki ang puso o bahagyang irregular ang tibok. Mga kaibigan, kung ang pusong tumibok ng 80 taon ay kapareho ng puso ng 20 anyos, hindi ba mas kakaiba yon? Sa paglipas ng panahon, kumakapal din ang kalamnan ng puso at bahagyang nagbabago ang electrical signals. Hindi ito sira kundi adaptasyon. Ngunit ang makina sa ospital ay minarkahan ito bilang abnormal na may pulang linya. Ito ang simula ng New Waterfall Effect na gusto kong sabihin sa inyo. Parang isang maliit na bato na gumugulong at nagdudulot ng malaking pagguho ng lupa, ang isang maliit na abnormalidad sa ECG ay humahantong sa CT scan na humahantong naman sa angiography. Sa huli, ang isang tao na maayos na pumasok ay nagkakaroon ng medical accident tulad ng pagputok ng ugat o pagkasira ng bato habang sumasailalim sa pamamaraan ng pagtusok ng ugat. Kung wala kayong sintomas, ang inyong puso ay maayos na tumitibo. Huwag ninyong paniwalaan ang makina, maniwala kayo sa inyong katawan. Pangatlo, ito ay napakahalaga. Ang spinal injury para sa simpleng pananakit ng likod. Kung medyo masakit ang inyong likod at pumunta kayo sa ospital, madalas na inirekomenda ng mga doktor ang injury. Huwag ninyong gawin yon. Isipin niyo ang inyong katawan bilang isang 100 taong gulang na bahay, isang napakagandang lumang bahay. Dahil sa katandaan, may ingay kapag nilalakaran ang sahig, may bakas ng panahon ang mga poste, at may butas ang mga bintana. Ito ba ay senyales na masisira ang bahay? Hindi. Ito ay bakas lamang ng 80 taong pagtitiis sa hangin at ulan, isang napakatibay na tanda ng panahon. Pareho lang ang gulugod. 9 sa bawat 10 matatanda na lampas 60 taong gulang, kahit hindi masakit ang kanilang likod, kung magpapamri ay lalabas na may disc protrusion sila. Hindi ito sakit, kundi mga kulubot ng gulugod. Ngunit sa sandaling kumuha kayo ng ERA at makita ito sa mata, mangyayari ang parehong bagay na parang sinimulan ng isang interior designer ang konstruksyon sa pamamagitan ng pagbunot ng isang malusob na poste. Ang likod na hindi nangangailangan ng operasyon ay nahihiga sa operating table, at dahil sa paggalaw ng poste, mas mabilis na bumagsak ang bahay. Kung walang emergency na may pamamanhid sa binti na hindi kayo makakontrol sa pagdumi o pag-ihi, ang solusyon sa pananakit ng likod ay walking exercise at physical therapy, hindi injury. Huwag kayong magpalinlang sa isang larawan. Pang-apat ay ang EASD test para sa prostate cancer sa mga lalaking edad 75 pataas. Hindi inirekomenda ang pagsusuring ito sa Estados Unidos o Europa para sa mga edad 75 pataas. Kung graded, ito ay grade, isang bagsak na marka. Ang dahilan ay simple. Ang prostate cancer ay isang sipagong ina cancer.
Napakabagal ng paglago nito kaya kahit may cancer, karamihan sa mga pasyente ay namamatay sa ibang sakit na kaugnay ng pagtanda bago pa man ito lumaki at magdulot ng problema. Ibig sabihin, ito ay isang cancer na walang problema kahit hindi mo alam sa buong buhay mo. Pero kung pilit itong hahanapin sa pamamagitan ng blood test, ano ang mangyayari? Susundutin ang karayom para sa biopsy at dahil sa pagkabalisa, tatanggalin ang prostate sa pamamagitan ng operasyon. Ang kapalit ay nakakatakot. Isa sa bawat 5 pasyente na inoperahan ay nagkakaroon ng urinary incontinence na kinakailangan na gumamit ng diaper sa buong buhay nila at 7 sa bawat 10 pasyente ay ganap na nawawalan ng male function. Kung ipagpalagay na mabubuhay kayo hanggang 100 taong gulang, gugustuhin nyo bang mabuhay ng 20 taon na may diaper o mabuhay ng 20 taon ng malusog nang hindi nyo alam na may cancer kayo? Ang sagot ay malinaw. Kahit na gustuhin ng doktor, tanggihan nyo ng nakangiti, "Doktor, hindi ko po gagawin ang pagsusuring yan." Panglima at huli, ang colonoscopy para sa mga matatanda na edad 75 pataas. May mga taong nagmamadaling pumunta sa ospital dahil nag-aalala sila kapag narinig nilang may colon cancer ang kaibigan nila. Gusto kong sundan sila at pigilan sila. Ang colon polyp ay tumatagal ng 10 taon sa pinakamaikli at 15 taon sa pinakamahaba bago ito maging cancer. Kung ang isang 75 taong gulang ay may polyp ngayon, kakailanganin niyang maging 70 taong gulang bago ito maging cancer at magbanta sa kanyang buhay. Ngunit ang posibilidad ng pagkapunit ng bituka, perforation, habang ginagawa ang colonoscopy sa edad 75 pataas, at ang posibilidad na magkaroon ng shock sa panahon ng pagsusuri ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga nakababata. Hindi lang ito tungkol sa pagsusunog ng bahay para lang patayin ang surot, kundi tuluyang nasusunog ang buong bahay. Kung malinis ang resulta ng inyong nakaraang pagsusuri, at kung wala kayong dugo sa dumi o hindi kayo nawalan ng 0 kilo ng walang dahilan, maaari na kayong magretiro sa colonoscopy ng marangal. Upang ibuod, ang walang sintomas na urinalysis, walang sintomas na isi-Ray para sa simpleng pananakit ng likod, pagsusuri para sa prostate cancer, at colonoscopy. Ang 5 ito ay hindi kalasag na nagpoprotekta sa kalusugan ng mga matatanda na edad 75 pataas, kundi lason na kumakain ng kanilang buhay. Huwag kayong matakot sa pagtanda. May sariling ganda at karangalan ang isang lumang bahay. Kung pilit niyo itong aayusin na parang bagong bahay, masisira ang bahay. Tandaan ninyo, mas malusog at mas matagal na nabubuhay ang mga taong lumalayo sa ospital at tinatanggap ang natural na pagbabago sa kanilang katawan kaysa sa mga taong laging bumibisita sa ospital. Ngayon, alam na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Ito ay para sa mga taong nagsasabing hindi sila makapamuhay ng nag-aalala. Sa susunod na pagkakataon, sasabihin ko sa inyo ang 3 tunay na paraan para sa kalusugan sa katandaan na natutunan ko sa aking propesyon bilang doktor, kung saan kayo dapat mag-invest sa pamamagitan ng pagtitipid sa bayad sa pagsusuri sa ospital. Kung mayroon kayong sapat na pera para sa isang ere, iyan ay isang siguradong paraan upang masiguro ang inyong natitirang 30 taon. Kung nakakagulat ang nilalaman ng video na ito ngayon, mag-iwan ng 2 salita sa comment, "Nakakagulat," at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. Para sa mga nakarinig hanggang dito, mayroon na kayong malaking takdang aralin sa inyong puso. Kung hindi ako magpapa-check up sa ospital at magbabawas ng gamot, ano ang dapat kong paniwalaan para mabuhay? Natural lang na makaramdam kayo ng pagkabalisa. Dahil buong buhay nyo, naniwala kayo na ang ospital ang nagpoprotekta sa inyong kalusugan. Kaya mula ngayon, sasabihin ko sa inyo kung saan nyo dapat gastusin ang pera at oras na ginugol nyo sa ospital para makakuha ng tunay na pakinabang, ang siguradong investment na pinili ni Aling Petra. Ang E80,000, halaga ng isang NRE, ay maaaring lubos na magbago sa inyong natitirang 20 taon. Ang unang investment ay ang high-performance vaccines. Mga kaibigan, alam ng mga nagkaroon ng shingles kung gaano kasakit iyon. Sinasabing mas masakit pa ito kaysa sa panganganak. Kahit masagilang ng damit, masakit na parang hinihiwa ng kutsilyo at hindi makatulog sa gabi. Ngunit maraming matatanda ang nag-iisip na ayos lang sila dahil nabakunahan sila ng shingles sa mababang presyo sa health center o ospital noon. Paumanhin, ngunit yan ay kalahating insurance lang. Ang dating nabakunahan niyong live vaccine ay may prevention effect na halos 50% lamang.
Kapag lumampas kayo sa edad 70, bumababa ito sa ilalim ng 40%. Maraming tao ang nagkakaroon pa rin ito kahit nabakunahan na. Ngunit may bagong vaccine na lumabas, ang Shingrix. Ito ay may prevention effect na 77%. Kahit lumampas kayo sa edad 80, nagbibigay ito ng higit sa 71% na epekto. Kapag nabakunahan kayo ng isang beses, tatagal ito ng higit sa 0 taon. Ang problema ay ang presyo. Kailangan itong iturok ng 2 beses at nagkakahalaga ito ng halos 50,000 hanggang 60,000. Mahal, di ba? Ngunit isipin nyo. Ang halaga ng isang N-ray para sa likod na hindi masakit ay 80,000. Gagawin nyo ba ang isang larawan ng A-ray gamit ang pera na yan? O magiging 77% na libre kayo sa nakakatakot na sakit ng shingles? Si Aling Petra ay kinansela ang N-ray appointment at ginamit ang pera para sa bakunang ito kasama ang kanyang asawa. Ito ang tunay na matalinong investment. Ang pneumonia vaccine ay pareho rin. Ang mga edad 65 pataas ay libreng nababakunahan sa health center, ngunit kung magpapabakuna kayo ng karagdagang vaccine tulad ng Prevnar 13 sa ospital, mas malawak ang saklaw ng proteksyon. Tipirin ang gasto sa pagsusuri at gamitin ito upang mapalakas ang inyong depensa sa katawan. Ang pangalawang investment ay hindi sa botika, kundi sa palengke ng karne at prutas. Hindi na ngayon hinahanap ni Aling Petra ang bote ng bitamina tuwing umaga. Sa halip, kumakain siya ng 2 pinakuluang itlog at umiinom ng 1 basong gatas. Ang pakiramdam na mahina at nanlalambot sa pagtanda ay hindi sakit, kundi pagkawala ng kalamnan. Ang tanging gamot na pumipigil dito ay protina. Kailangan niyong kumain ng karne, isda, tofu, o itlog na kasing laki ng inyong palad. At maglakad ng 20 minuto lamang sa isang araw, eksaktong 20 minuto. Hindi niyo kailangang tumakbo ng mabilis na halos kapusin na kayo ng hininga. Maglakad lang kayo ng masaya na kayang makipag-usap sa katabi niyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong naglalakad ng 20 minuto sa isang araw ay may 30% na mas mababang panganib ng kamatayan kaysa sa mga taong hindi naglalakad. Walang mamahaling bitamina ang makakapagbigay ng ganitong epekto. Gamitin ang pera para sa N-ray para bumili ng masarap na baka at isang komportableng sapatos. Iyan ang tunay na pakinabang. Ang pangatlo ay may isang eksepsyon sa pagsusuri. Kailangan niyong gumastos para dito. Ito ay ang abdominal aortic aneurysm ultrasound. Lalo na sa mga kalalakihan na edad 65 hanggang 75 at sa mga nanigarilyo noon, ito ay kinakailangan. Ito ay isang sakit kung saan ang pinakamalaking ugat sa tiyan ay lumalaki na parang lobo, at ito ay isang nakakatakot na time bomb na bigla na lang puputok ng walang sintomas na nagreresulta sa agarang kamatayan. Sa kabutihang palad, madali itong matuklasan sa pamamagitan ng ultrasound at madali itong mapigilan kung maaga itong matuklasan. Hindi na kailangan gawin ito taon-taon. Kailangan lang gawin ito ng 1 beses sa buong buhay. Huwag ninyong gawin ang walang kwentang thyroid ultrasound, carotid artery ultrasound, at B. Pangalagaan nyo lang ito. Ngayon, ang problema ay kapag pumunta kayo sa ospital. Kung irerekomenda ng doktor na magpa-check up naman po tayo, mahirap tanggihan para sa mga matatanda na malambot ang puso. Sa ganoong sitwasyon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 napakagandang tanong na magpoprotekta sa inyong katawan nang hindi nasasaktan ang damdamin ng doktor. Isulat nyo ito sa inyong notebook at basahin sa harap ng doktor. Ang unang tanong. Doktor, kung hahanapin at gagamutin ko ang sakit gamit ang pagsusuring ito, mas hahaba ba ang buhay ko? Itanong ninyo ito. Kung nag-aalangan ang doktor o sumagot ng kisiguro, hindi nyo na kailangan gawin ang pagsusuring iyon. Ang pangalawang tanong. Ilang taon ang aabutin para makita ang epekto ng paggamot na ito? Kung aabutin ng 0 taon para makita ang epekto, walang kabuluhan ang paggamot na iyon para sa isang 80 taong gulang. Mas maganda na gumugol ng natitirang panahon sa buhay ng masaya kaysa sa kama ng ospital. Ang pangatlong tanong. Hindi ba huli na kung magpapa-check up ako kapag may sintomas na ako? Karamihan sa mga sakit sa katandaan ay hindi huli. Kung pareho lang ang resulta ng paggamot kung may sintomas na, hindi na kailangan pang hanapin ito ng maaga at mag-alala. Si Aling Petra ay tumigil na sa pagpunta sa ospital at ginagamit niya ang pera para makipagkita sa kanyang mga kaibigan at maglakbay.
Akala niya magkakaroon ng malaking problema kung hindi siya magpapa-check up, ngunit sa halip, mas gumanda ang kanyang kutis at mas masigla siya. Nang mawala ang sakit ng pagkabalisa, dumating ang tunay na kalusugan. Kaya niyo rin. Kung sino ang magsisimula ngayon, mag-iwan ng numero 1 sa comment. Ang numero 1 na yon ang magiging unang hakbang sa kalusugang malaya na tatapusin ang buhay na nakasalalay sa ospital. Minamahal na mga matatanda at mga anak na nag-aalala sa kalusugan ng inyong mga magulang. Ngayon, hinarap natin ang isang katotohanan na medyo hindi komportable ngunit kailangan nating malaman. Siguro, ang inyong mga paniniwala sa kalusugan ay nagkukulubot na. Ngunit tandaan nyo lang ito. Ang inyong katawan ay hindi isang sirang makina na kailangang palitan ng piyesa. Ito ay isang dakilang libro ng kasaysayan na nagtiis sa hangin at ulan sa loob ng 80 taon, nagpalaki ng mga anak at nagtayo ng Pilipinas. Kung paanong ang buhol sa lumang puno ay hindi sugat kundi isang medalya, ang mga kulubot at bakas ng pagtanda sa inyong katawan ay hindi sakit na kailangan gamutin, kundi patunay ng inyong masigasig na buhay. Kaya, huwag ninyong tawaging sakit ang medalya na yon, huwag kayong gumamit ng kutsilyo o gamot. Sa huli, ibuod ko ang mga pangunahing punto sa 3. Kung tatandaan nyo lang ito, ang inyong katandaan ay mapupuno ng amoy ng tao sa halip na amoy ng ospital. Una, kung lumampas na kayo sa edad 75, ang walang sintomas na pagsusuri ay lason. Huwag kayong magpapadetalyadong pagsusuri kung malabo ang ihi, bahagyang abnormal ang isi, o masakit ang likod. Lalo na ang pagsusuri sa prostate cancer at colonoscopy ay mas malaki ang pinsala kaysa sa pakinabang. Tandaan ang waterfall effect, kung saan ang isang maliit na bato ay nagdudulot ng pagguho ng lupa. Ang pagsusuri ay nagbubunga ng pagsusuri, at sa huli, ginagawang pasyente ang isang malusog na tao. Kailangan ninyong putulin ang tanikala na yon gamit ang inyong sariling mga kamay. Pangalawa, huwag kayong matakot magtanong sa doktor. Doktor, kung hindi ko po gagawin ang pagsusuring ito, mas bababa ang buhay ko. Ilang taon ang aabutin para makita ang epekto ng paggamot na ito? Hindi ba huli na kung gagamutin ko kapag may sintomas na ako? Ang 3 tanong na ito ang magliligtas sa inyo mula sa kumunoy ng overtreatment. Mas mahalaga kaysa sa otoridad ng doktor ang inyong karapatan na mamuhay ng walang sakit sa natitirang buhay niyo. Pangatlo, gamitin ang perang tinipid sa ospital para sa tunay na kalusugan. Gamitin ang E80,000 halaga ng isang NRE para sa Shingrix shingles vaccine. Sa halip na magpa-check up, pumunta sa palengke ng karne at bumili ng masarap na karne at maglakad sa parke habang nagpapabilad sa araw. At isa lang, paalagaan ang abdominal aortic aneurysm ultrasound. Ito ang tunay na financial at health tech ng ika-negatibo 100 taon. Si Aling Petra, ang aking pasyente, ay hindi na minarkahan ang mga araw ng pagpunta sa ospital sa kalendaryo. Sa halip, minarkahan niya ang mga araw na makikipagkita siya sa kanyang mga kaibigan at makikipag-usap sa kanyang mga apo. Kamakailan, pumunta siya sa aking klinika at sinabi sa akin, "Doktor, nang tumigil ako sa pagpunta sa ospital, doon ko lang naramdaman ang sarap ng buhay. Nang paniwalaan ko ang aking katawan, hindi rin ako ipinagkanulo ng katawan ko." Ang kanyang maliwanag na ngiti ang sagot. Umaasa ako na ang inyong katandaan ay hindi mapupuno ng mga resulta ng pagsusuri at mga gamot. Sa halip, taimtim akong umaasa na mapupuno ito ng masasarap na pagkain, masayang pag-uusap, at komportableng paglalakad. Huwag kayong mag-alala. Mas malakas at mas malusog kayo kaysa sa iniisip nyo. Umaasa ako na ang video na ito ngayon ay naging isang maliit na ilaw sa inyong naguguluhang isip. Para mas marami pang tao ang makaabot sa katotohanan ito, pakiclick ang like button ngayon at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan sa Facebook. At para sa mga gustong hanapin ang tunay na kalusugan kasama ko sa hinaharap, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Ako ang inyong mapagkakatiwalaang doktor na laging nasa tabi ninyo. Ngayon, huwag kayong pumunta sa ospital at gumugol ng isang araw sa parke. Salamat po.